Hello, si Long to, and ito yung tutorial kung paano ba i-set up yung service business system na ginawa ko. So kung isa ka sa mga nag-avail nitong service business system at interesado ka dito sa mga pinakita ko or napanood mo yung videos kung paano ko sinasample yung mga features nito, which is yung Smart Parse or Smart Paste. Ito yung ikakopy mo lang yung message ng client, nandun yung details, tas automatic na magiging invoice. From invoice, pwede mo na siyang madiretso ng hindi nagta-type papunta sa Google Calendar. So, meron din tayong invoice archiving, meron ding bagong inventory tracker para malaman mo yung remaining stocks na available. Meron na ring expense tracking na mas maganda at syempre yung business dashboard. So, lahat nasa isang system na lang, zero duplicate work, walang monthly fees at built for service-based businesses or any booking-based na business. So, kung nagpaparenta ka ng kahit anong equipment, kung nasa events industry ka, catering, gown rentals, car rentals, camera rental, photo booth, coffee cart, business, saktong-sakto to sa'yo. Nag-implement din pala ako ng isang feature na kung nasa ibang bansa ka, pwede mong baguhin yung currency. By the way, ito pala yung simple steps na susundin natin. Sa first time setup, meaning pagkakakuha mo lang netong all-in-one service business system, kailangan naka-open or sineset up mo siya sa laptop or sa PC. Hindi mo kasi magagawa to sa phone. Pero sa first time lang naman na setup, after nun, pwede mo nang i-access or pwede mo nang magamit lahat ng features sa phone mo. So, sige, proceed tayo. So, once na bumili ka sa akin itong all-in-one service business system, makaka-receive ka ng email. Tapos, sa email na yon nandun yung instruction na kailangan mo lang i-copy yung link. So, dito, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga yung first setup. So, copy ko lang tong link. Siyempre, ibablock ko to para hindi kita ng iba. Tapos, ipipaste ko siya dito. Kailangan mo lang pindutin tong make a copy. Ngayon, pagtapos mo ma-create yung copy mo, punta ka dito sa Google Calendar. Punta ka sa other calendar. Create new calendar. So, create a calendar. Tapos, pindutin ko lang tong configure or pwede mo rin naman makita dito. Pagka-click ko dito, kailangan ko lang magpunta dito sa integrate calendar. Then, i-copy ko lang tong calendar ID. Ngayon, nakagawa ka na ng calendar, tapos iwan mo lang muna siya dito. Babalikan natin siya mamaya. Ang next step, set up trigger. Pupunta ka ulit dito sa Service Business System, tapos pupunta kang extensions, app script. Again, hindi mo to ma-access sa phone, so kailangan sa laptop or sa PC ka. Then, punta ka lang dito sa left side, hanapin mo tong trigger. Tapos, add trigger. Hanapin mo lang dito yung main on edit. Scroll mo lang or control F mo para madali mong mahanap. Click mo lang to. Then, ito, hayaan mo lang siya na head. Then, from spreadsheet. Tapos, on edit. Save. Tapos, antayin mo lang dyan. I-save mo lang ulit. Tapos, merong magpa-pop up na kailangan mong i-authorize. So, authorize mo lang yan. Then, select all. Or pwede mong lakihan to para makita mo lahat. Select all. Then, continue. Malalaman mong okay na kapag nakita mo na dito. Then, pwede mo nang i-exit yan. Ang next step, personalize setup tab. Meaning, itong setup tab, pwede mo nang baguhin depende sa kung anong business ang meron ka. So, yan. Meron na tayong sample for tables and chairs. Meron na tayong sample for camera rental, gown rental, car rental, photo booth, catering, tsaka coffee cart. Kahit anong service-based na business ang maiisip mo, pwede to. Pwede mong baguhin tong quotation ID. Pwede mo rin baguhin tong event ID. After mo ma-personalize yung setup tab, kailangan mo magpunta dito sa business manager, then first time setup. Dito mo makikita yung business manager. Punta ka lang sa maintenance, first time setup. Ang gagawin niyan, lahat to, i-create niya yung columns dito sa booking details. So, kung mapapansin nyo, ito hanggang ano lang. Ayan, ginagawa niya. Yung mga nilagay natin dun. At mapapansin nyo rin, hindi nagagalaw tong formula or yung details pagdating sa pricing. Tapos yan, okay na daw. Balik tayo dito sa calendar ID. Dito mo siya kailangan i-paste. Press mo lang yung okay, tapos connected na daw. Ite-test natin ngayon kung gumagana yung calendar. So, sa ngayon kasi, ang itsura ng calendar natin ay empty. Para gumana yung calendar sync, kailangan merong date from and date to. Pangalan ko, Mark Mercado. Tapos lagay lang ako ng random number dito. Tapos, kunyari, ang kailangan ko ito. Maglalagay lang din ako ng random. Ang next step, iti-test ko na kung nagsisync ba siya sa calendar. Pag kinlik ko tong calendar, dapat magke-create siya ng isang event dito na nakalagay ay April 14.
So, ang bilis. Sabi, new calendar created. Ito na yung confirmation mo na meron na siyang event na-create sa Google Calendar. So, silipin natin. Ito na siya. Lahat ng details na nakalagay dito sa summary, yun din yung ipapakita dito. So, bakit importante itong Google Calendar? Pwede mong i-share sa team mo para makita nyo lahat kung ano yung mga upcoming bookings, kung ano yung details ng client para hindi ka nahihirapan na mag-communicate. Isa na lang yung titignan ng mga staff mo tapos lahat kayo aligned. Hindi ka na mapapagod sa paulit-ulit na pag-message or pag-remind. Ipa-check mo lang sa kanila yung Google Calendar nila, nandun na lahat ng details. So, ganun i-set up yung all-in-one service business system. At available to for 1,699 for the first 30 days. And after 30 days, 1,999 ko na siya ibebenta. Kung interesado ka mag-avail, message mo lang ako dito sa page ko, Kwento ni Long. Or punta ka dito sa Rocket PH, pwede mo siyang mabili dito for 1,999.